Hello mga ka-G-Lovers, Giovanni B. Nagbabalik. So pasensya na kayo kung bihira tayo maka-upload. So naglilipat kasi kami ng shop. So ngayon nakalipat na kami. So hindi pa talaga tapos. Marami pang inaasikaso. Marami pang tawag yan, mga kailangan gawin. So itong aayusin natin, ito yung model niya. Tapos yung ano yan, yung likod nito. Bali dito kami naglipat mga ka-G-Lovers, yan, hindi pa nga tapos yung mga lalagyan. So ngayon medyo okay na rin na lipat na namin yung ibang mga gamit. So ito na lagay na namin yung ibang mga parts na kailangan namin. Yan, nalagyan na rin ng laman. Pero hindi pa kami tapos talaga. Kaya pasensya na kayo kung hindi tayo nakaka-upload kasi hindi pa ako makagawa ng video. Dahil naglipat nga kami ng shop. So hindi pa tayo nakakaayos ng talagang focus. So may nagdala naman na kailangan natin ayusin. So trinay ko na rin inayos. Kaya lang wala tayong camera holder. Kaya paputol-putol na lang yung ginawa kong paggawa nito ng video. So kinuha ko na lang yung importanteng mga ginawa. Bali nung binuksan ko pala amplifier na to mga ka-G-Lovers, nagulat ako kasi SMD pala yung mga parts nito. Kita nyo ang liliit. Yan. Yung transistor, yung resistor, ang liliit. Pero na lang dun sa output. Tapos itong final drive. Tapos yung ibang capacitor. Pero yung ibang piece nito, ang liliit talaga mga ka-G-Lovers. So, ang problem nito ay hindi siya natunog. Kasi pag pinakinggan mo, hindi siya nagsiswitch on yung relay. So hindi siya naglalagatik. Yan, itong relay na to, hindi siya naglalagatik. Yung dalawa na yan. So bali yan yung kailangan natin ayusin. So dahil wala tayong camera holder, so paputol-putol na lang yung gagawin natin na video. So ibibigay ko na lang sa inyo kung ano yung ginawa natin. So yan yung part number nito. Yan. So, una ko muna ginawa dito mga ka-G-Lovers, nag-check ako ng voltage biasing. Tinignan ko kung normal ba. Yan, nakasit na sa DC. So, pasensya na kung magalaw yung camera natin kasi hawak ko ng isang kamay yung cellphone natin. Tapos yung isa sa tester o sa test prod natin nakahawak. So, una kong tinest dito, 0.2 naman siya. So sabi ko baka good to. Kasi lahat ng TNS ko dito na output, yan 0.2 lahat sila. So magkakapareho yung voltage biasing nila, hindi naglalayo. Talagang literal na magkakapareho. So sabi ko almost perfect naman yung voltage biasing, baka walang problema dito sa amplifier o dito sa circuit na to. So, ang ginawa natin, chinik natin dito sa relay drive. Kaya sabi ko, dito ako magpo-focus sa relay driver. So, dito mga ka-G-Lovers, ito yung sa isang paa ng relay. Yan. Yan, isang paa yan ng relay. Yan, papunta yan dito, tapos transistor na. Yan. Tapos yung isang paa ng relay naman, ito siya. Yan. Ito yan. Tapos lilipat yan, papunta na yan dyan sa resistor din, yung bagsakan. So dito ako nag-focus mga ka-G-Lovers. Yan, chinik ko na rin yung ano, itong mga diode na to, normal naman. So papakita ko sa inyo, normal naman yung diode dito. Tapos yung transistor, resistor, chinik ko na rin, normal naman. Yan, di ba? 0.6 pag binaliktad mo, OL yan.
Yan, baliktarin ko lang kasi lang siya na kayo kung medyo magalaw yung camera natin na kasi hawak natin ng isang kamay yung test lead natin o test prod natin, no. Oil yan, di ba? Good. Yan. Dito naman tayo sa sunod na diode. So, hindi lang nasundot na maigi, sundot ko lang. Yan, okay, na-test na natin. Yan, 0.6 din naman mga ka-G-lovers. Tapos pag biniliktad mo, oil din. Kaya almost lahat dito na diode, tinis ko talaga siya mga ka-G-lovers. Good naman. Kaya ibig sabihin, may nagdudulo na ako mga ka-G-lovers kung bakit hindi ito nag-switch on. Ay may problema dito siguro sa capacitor. Kaya ang ginawa ko, tinis ko talaga yung voltahe or may DC out siya. Pero tinignan ko naman, wala naman siyang DC out. So kita niyo lahat naman siya 0.6. Good yung diode natin. So, walang problema sa diode. Yan, OL pag binaligtad mo. Kaya chinik ko yung ano nito, yung voltage ng supply ng relay. Nung pag-check ko, umaabot lang siya ng 3 volts plus pataas. So, hindi talaga mag-switch on yung relay. Tapos chinik ko, kung may DC out, wala siyang DC out. So, sa mga ganito kasing ganito, mga maliliit SMD type, so mahirap talaga. So, medyo mapahirapan tayo mga ka-G-lovers. So, ito, yan, ito yung magka-connect. Ito yung sa isang paa, yan, magka-connect yan dito. Yan, o. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na papunta dun sa resistor na yan, yung isang paa. Ito na yan, o, mga ka-G-lovers. Ang bagsakan yan, yan resistor na yan, yan 2.2 k yata yan, parang ganun yata. Yan, ito ang bagsakan yan, na yan, di ba? Yan ang bagsakan yan. Yan, sinugid ko talaga yan mga ka-G-lovers. Tapos ito, kinik na rin natin mga resistor. Okay naman, yung transistor wala naman ako nakitang shorted, pero may konting leak. Baka niya ako nadadamay lang yung ano, yung ibang parts na hindi ko na tinanggal, pero good lahat siya lang. So nasa tama naman yung nadidetect ko. So ang ginawa ko mga ka-G-lovers, ito tinanggal ko yung mga capacitor. Ayan, tinanggal ko yung mga capacitor kasi hindi ko na napakita sa inyo. Tinis ko yan, mga nasa 3.8 volts na lang yung sa supply ng relay. Kaya ang ginawa natin mga ka-G-lovers, ito tinanggal natin yung ano, mga capacitor. Pinalitan ko siya ng actual. Yan, 47 UF tapos 35 volts, tapos yung isa 220 UF 25 volts. So yan, may nakasulat naman siya mga ka-G-lovers. Yan. So ito, kakuha na akong pampalit. Yan, ito mga bago na yan. So ikakabit ko na lang. So pasensya na kayo kung putol-putol yung video natin mga ka-G-lovers, kasi wala nga tayong camera holder. Saka hindi pa tayo makabilo ng pagbibideo, paggawa ng mga ano, kasi naglipat kami. Yun sinasabi ko sa inyo. So ito, yan. So bali dito mga ka-G-lovers, na ikabit na natin yung capacitor. Yan. Yan. Kailangan ko na lang yan, i-solder ko na lang. So dito, nasolder na natin, tapos puputulan ko na lang siya ng paa, tapos linisan. So may ginawa pala ako dito mga ka-G-lovers, yan, papakita ko na lang sa inyo. Nalinisan ko na siya. Yan. Nung pag-try ko pala nito mga ka-G-lovers, medyo may rattle siya ng konti. Yung tatlong ano lang, pag on mo siya, may rattle siya ng konti, lagatik na tik 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 bago siya na normal. Kaya ang ginawa ko, nilagan ko na siya ng capacitor dito ng 220-25 volts supply doon sa relay. Yan, nilagyan ko talaga siya ng capacitor para mag-steady yung ano niya, yung pag-switch on. So ito, tinitesting ko na siya. So,
So paputol-putol yung pag-volume ko kasi baka makapirate tayo. So wala tayong dalang USB na may NCS o no copyright music. Kaya ganyan, paputol-putol na. So okay na ito mga ka-G-Lovers. So yan lang yung ginawa natin. Nagpalit ako ng capacitor dun sa may relay, yung 4. Tapos nilagyan ko ng capacitor. So thank you very much.